Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Caniedo po, na minsan po'y bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. Ngayon po ay nasa tema po tayo na gawa ng kabutihan at katapatan sa Panaghoy 3:22 hanggang 23. Pilitin po natin makapagsalita sa Tagalog, yamang buwan po ng wika ngayon. At bago po ako magpasimula, hayaan niyo pong dalhin ko po kayo sa maikling panalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil na-extend muli ang aming mga buhay at patuloy ko pong hinihiling ang pangunguna ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa amin. Makaminister kang lubos sa pag-aaral ng iyong salita at dalangin ko, Lord, ang aking mga labi ay maging daluyan mo ng iyong mga pagpapala, encouragement, kung pagtutuwid man, kung pagpapaalala man, gawin niyo nga po ito, Panginoon. Akong abang lingkod mo ay walang kayang gawin apart from you, kaya nais ko po, Lord, laging kumonekta ang puso ko sa puso mo. At Ama, sa tulong ng banal na spirito, mahahayag ng lubos ang iyong mensahe ng may kalinawan, Panginoon. At Lord, I humble myself before you. Gusto ko po, Lord, na ikaw talaga yung maging tagapagturo namin. Huwag po makita yung aking kahinaan, huwag din yung kalakasan ko, bagkus yung kapangyarihan lamang ni Jesucristo at ng banal na spirito all throughout the sharing of your word. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning po sa bawat isa sa atin. Ang teksto po ng ating tema ay mula sa Panaghoy. Ang sinasabi po dito, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Amen, amen, amen. Tunay nga po, laging dakila ang katapatan ng ating Panginoon at ang kabutihan niya ay hindi nauubos. Totoo po yan. Totoo po. Kasi alam niyo po ba, pag binalikan po natin, actually sige po, magbabasa lang po ako ngayon ng talata sa Biblia at parang magkwekwento lamang po ako sa inyo. Wala po akong mga puntos. Dalangin ko po ay maunawaan niyo pong lubos yung pinupunto po ng aking mga sasabihin. Bagamat po wala tayong mga puntos, pero naniniwala po ako, ang banal na spirito po ang ating magiging tagapagturo. Ayon dun sa pagkakasunod-sunod po ng aking ibabahagi. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi, maaari po kayong makipagbukas mula sa Lucas 21, talata 25 hanggang 33. Sabi po dito, mahaba po kaya maaari po kung makipagsabay po kayo sa akin ng pagbasa. Sabi po dito, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga may kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag mayroon na silang mga dahon, ay nakikita mismo ninyo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang salinlahing ito hanggang maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po bakit ko po ito binalikan, itong pagkahaba-habang talata na ito sa Biblia hango sa Lucas. Alam niyo po kasi po, pag binalikan po natin yung panahon kung kailan ito naisulat, kung kailan ito naihayag ng Panginoon,
isinasalaysay na po dito yung kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin po nito, napag-uusapan na, naituturo na at pinaghahanda na. Bakit ko po ito gustong balikan? Alam niyo po kasi, kung hindi dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, malamang sa malamang po, hindi na aabot na parang na ang tingin po tuloy natin isang kalokohan na lang ba yung pagmuli niyang pagbabalik or wala ba itong katotohanan? Kasi po, hindi pa ito nagaganap. Kaya po to binibigyan ko po ng matinding paliwanag po. Bakit ko to binabalikan? Para po makita natin yung kagrabehan, yung gustong ipamalas ng pag-ibig ng Panginoon buhat sa tekstong ito. Dahil noon pa man gusto niya nang maligtas. Magkakaroon na po talaga ng pagsasagip dun sa salin lahi. Pero alam niyo po ba, napakapalad po natin, hindi pa ito nangyayari, hindi pa ito nagaganap. Bakit? Dahil may plano pa ang Panginoon, mas madami pang kaluluwa ang gusto niyang maligtas. At doon po papasok yung kaya walang hanggan, walang katapusan ang kanyang kabutihan at ang kanyang dakilang katapatan. Kasi hindi lang siya tapat doon sa mga tao na nabubuhay sa lumang pangako or sa sinasabi po sa banal na sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. Hindi lang po siya nangako doon ng kaligtasan, hindi lang po siya nangaral. But hanggang sa ngayon, pinapangaral po yung kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. At alam niyo po, mabilis lamang po talaga ito. Paparamdam lang po, ipapaunawa lang po ng Panginoon kung gaano niya gustong malaman or masabi sa bawat isa sa atin na grabe. Kumbaga sa isang orasan, pinipili ng Panginoon na hindi maubos yung oras, yung pagkakataon. Dahil po, di ba, mahirap po pag wala na po tayong pangalawang pagkakataon sa Lord. Pag naubos na po yung bawat pagkakataong ipinagkakaloob niya sa atin. Mahirapan po tayo kasi nga po katulad ng kamatayan, wala nang balikan yun. At ganun din po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kapag dumating na siya, kung sino lang yung handa, kung sino lang yung nararapat, iyon lamang po ang maliligtas. At sayang po, kawawa po. At iyon po yung iniiwasang mangyari ng ating Panginoon. Gusto niyo ba pong magkaroon ng grabing kaligtasan? At alam niyo po, meron po akong Biblia sa aking tabi. Naringgan ko po ito sa isa pong interview. Kasi po, ang pinag-uusap, habang ginagawa ko po to, grabe, manghang-mangha po ako sa Lord. Kasi po, talagang nabuod niya kung ano yung pinupunto ng puso ko na maibahagi. Na ganito po yung ang sabi po dito, ang kapahayagan tungkol sa pagliligtas at muling pagbabalik ng Panginoon ay naisulat at naituturo na higit sa 2,000 taon. Kung tutuusin po, mahigit pa sa 2,000 taon na nakalipas mula sa bagong tipan, pero hindi pa rin nangyayari dahil nga sa kabutihan at dakilang katapatan ng Panginoon. Dahil po, kung hindi totoo ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, kung papansinin niyo po sa Bible, sa Biblia, ang first 3 chapter sa Genesis, actually yung first 2, ipinigay niya na po doon yung lahat ng pangangailangan. Nandun po, ibinuhos niya po yung pag-ibig niya. Kaya nga po tayo yung perpektong manifesto ng kanyang pag-ibig . Kasi po, kinumpleto niya na po muna lahat ng kakailanganin. Kapahingahan, gabi, araw, lahat po, supply, ibinigay po agad. Bago pa man likhain yung masterpiece. At walang iba kundi ang kanyang mga kawangis. Tayo po ang mga tao. At doon po, mamamalas na grabe yung kadalisayan ng pag-ibig ng Panginoon. Pero po, kung tutuusin, pumasok sa kabanata ng 3 ng Genesis, alam niyo po, nandun pumasok agad yung pagkakasala. Kung hindi dakila ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang kabutihan, tapos na po ang Biblia. Kasi po, pumasok na yung kasalanan . Pero dahil grabe na lamang po yung pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat, tignan niyo po, ang kapal po ng Biblia. Hindi siya natapos sa chapter 2 lang.
sa kabanata ng 2. Alam niyo po, kung talagang grabe po yung pagsuyo, grabe yung pag-abot, grabe yung parang nire-restore. Gustong-gusto po talaga ni Lord manumbalik po yung pakikipagrelasyon sa Kanya, yung mainam na ugnayan ng Diyos sa tao. Kaya na lang po, tingnan niyo po, naitawid. Nagkaroon ng kaligtasan si Eva at Adan pa din, dinamitan. So, pagkatapos magkasala, dinamitan. At alam niyo po, makasalanan ng mundo. Sinugo pa rin po si Noah, pinagawa ng arko. Hindi natapos doon. Pumasok pa rin po yung pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses. Di ba po? Kay Nehemias, kay Jeremiah. Kaya po ito naisulat. Kasi grabe na lang po yung gustong pag-abot. At hindi po natapos sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, nagpapahayag ng paulit-ulit kay Pablo, kay Juan, kay Lucas, at maging hanggang sa ngayon po. Kaya po sobra. Kaya po hindi natin mapapantayan yung grabeng pag-ibig ng Diyos. Kasi po, kahit anong sitwasyon na meron ka ngayon, ang katugunan ay nasa Biblia. Tinaningan ka na ng doktor, kapatid, may napagaling na babaeng inaagasan ng 12 taon. May patay na binuhay. Madami po sa Bible. Bata, matanda, bulag, nakakita. Ano ang kalagayan mo ngayon na sabi mo ay hindi ka na naunawaan at di ka naaabot? Maging si Haring Nebukadnezar na nawala sa kanyang katinuan. Sabihin mo, you are mentally disordered. Ngayon, hindi ka okay, hindi ka capable, or wala ka sa stability ng iyong pag-iisip. Nandito rin po ang sagot sa Biblia. Paano mo gusto kang abutin ng Panginoon? Sa anong antas? Sa pamimera ba? Alam niyo po, kayang-kaya po tayong abutin ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po dumami yung sulat, kaya po dumami yung pangako. Kasi po yung unang 2 kabanata ng Genesis, tapos na po, buong-buo na po. Buong package na ng pag-ibig ng Lord. Pero umabot pa tayo hanggang sa pahayag. Nandun pa rin, gusto pa rin ng Panginoon iparamdam ang kaligtasan. Bagamat may muling pagbabalik, nagbibigay pa rin po siya ng babala para sa bawat isa. Dahil gusto niya po, hindi lang kokonti yung maligtas. Kaya po yung sinasabi po dito sa panaghoy, na kahit na ikaw ay lugmok, nasa gitna ka ng problema, may pag-asa sa Panginoon. Kasi hindi lang natapos ang kanyang pangako sa panaghoy. Hindi ang mga sulat, ang salita ng Diyos. Alam niyo po, may mga sumusunod pang mga pangyayari. At paulit-ulit pong gustong maranasan, inaabot tayo ng Panginoon. Pangalanan mo, ibigay mo, ano ba yung pinagdaraanan mo? Kaya yang sagutin ng pagmamahal, ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Amen po. Amen po. Kaya sobra pong manghang-mangha ako. Kasi po, nasabi ko na po kanina, yung mga ginamit ng Panginoon na kanyang mga lingkod para talagang maitawid hanggang sa maging ang kanyang sariling anak ay ibinigay niya na para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. At alam mo kapatid, kung yung anak hindi ipinagkait, ganun na lamang talaga yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi mo to kayang arukin. Hindi mo to kayang maabot. Kasi grabe po ito. Para tong walang katapusan. Hindi para totoo. Wala itong katapusan. Hindi mo siya kayang arukin. Kaya nga po, ang sabi dito sa Efeso 3:18 hanggang 20. Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.
Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Hindi po talaga natin maaarok kung gaano kataas, kalalim, kalawak, kahaba ang pag-ibig. Kaya nga po, hindi mo to mauubos sa sitwasyon mo ngayon. Isang verse pa lang po, maaabot ka na kagad ng Panginoon. Kamusta po kung buo mo pang basahin yung mga pangako at mga salita ng Panginoon? Kaya po sa umagang ito, para mapanghawakan mong lubos na ang pag-ibig ng Panginoon ay laging sariwa sa bawat umaga, marapatin po ng bawat isa sa atin na talagang nagbibigay tayo ng panahon sa Kanyang mga salita. Alam niyo po, napakapalad na po ng bawat isa sa atin dahil madami ng tagapagpahayag. Makikinig ka na lang. Kung ayaw mong magbasa, may tagapagturo. Pero higit na mainam po na talagang naglalaan po tayo ng oras sa ating pakikipagniig sa Panginoon upang ikaw mismo una kang makakatanggap ng salita ng Panginoon. Hindi lang narinig, hindi lang sabi-sabi. Ikaw mismo kinausap ka at inabot at kinatagpo ka ng ating Panginoon upang masabi mo na dakila ang Kanyang katapatan. Hallelujah. Hallelujah. Yun lamang po ngayong umaga at dalangin ko po talagang mabuksan yung ating mga puso na hindi tayo mahirati na tagapakinig, ngunit hindi tagapagsagawa ng salita ng Panginoon. Marapatin po ninyo, loobin po ng Panginoon na talagang lahat po tayo, makikipagkaisa tayo sa kilos ng banal na spirito upang mapagtagumpayan po natin ang bawat araw. Dahil ang pag-ibig po ng Panginoon ang magtatawid sa atin. Hindi na lakas mo, pag-ibig ng Panginoon ang magtatawid sa iyo sa bawat umaga, sa bawat araw, at sa bawat katapusan ng bawat araw na nagkaroon ka. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga po, Panginoon, yung Biblia ay isang patunay ng wagas na pag-ibig mo. Yung kabuuan ng Biblia, Lord God, simula sa unang libro, aklat hanggang sa kaduluhan, Lord. Naniniwala ako, wagas na pag-ibig mo ang nananalaytay dito. At nagpapasalamat kaming lubos, Panginoon, dahil lagi kang tapat. Maaaring kami ay hindi tapat sa lahat ng pagkakataon, pero Lord, hindi mo binabase ang iyong katapatan sa aming pagtatapat. Dahil kung ganun lamang ang iyong basehan, Lord, wala kaming matatanggap mula sa iyo na kabutihan at pag-ibig. Kaya salamat, lagi kang mabuti, lagi kang tapat. At dalangin ko, wag naming abusuhin ang kabutihang ipinagkakaloob mo po sa amin. Dalangin ko, hakbangan naman namin, Panginoon, na tumugon sa iyong mga salita, sa iyong panawagan. At gumawa kami, makigawa kami sa iyong ubasan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Mapagpalang lubos ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shalom.